sa kalagayan ni Juan de la Cruz at ng Pilipinas. Kumusta na tayo sa mata ng mga nasa Ibon Foundation? Mata ng ibon talaga eh. Bird's eye view. Tama yan, partner. Alamin natin, nasa ninyo natin, Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga sa inyo. Double Wang sa Double B po. Good morning po. Ayan tayo. Yan. Ayun. Alright. Sir Sunny, good morning. Ay, magandang umaga, Sir Wayne. Salamat sa oras ninyo. Huwag niyo ako pa-divide. May kinadin ko. Kino-compute na namin. Baka sakaling pagbigyan eh. Malay mo, panukala pa lang diba? naman, Oo. Kumusta ba obserbasyon nyo dito sa kalagayan ni Juan de la Cruz ngayon? Ha? Ano ba nakikita nyo? Hirap na ba ang ating bansa? Dahil ng ang laki ng utang, inflation, hindi na tumigil, patuloy pagsirit. Yun pong mahal na presyo ng mga bilihin din, Sir Sunny. Oo, lalo na pagkatapos itong seri ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na nung inatake ng US yung Iran, ang tansya nga namin, 2 sa 3 pamilya ay hindi na umaabot sa family living wage. Marami yan, siguro abot yan ng mga halos 17 million, 16-17 million na pamilya na hindi umaabot dun sa family living wage. So sa amin, kulang talaga ang sahod ngayon, kaya anumang proposal para tanggalin ang buwis sa mahirap at middle class, whether dun sa kinukonsumo nila, yung VAT at excess tax sa langis, or yung napag-usapin na bagay ni Ma'am Boyeng kanina, pagbawas ng buwis sa kanilang kita, malaking tulong talaga yan para sa kanila. Kaya yan, iba talaga yung isang daang piso sa mahirap, iba yan sa mayaman. Kaya ano man tulong mabibigay, kailangan talaga yon. Sir Sunny, ano ang best na move ngayon para makatulong talaga sa mga manggagawa? Itaas ba ang kanilang sahod or dagdagan yung tax exemption? Itaas, tama ba yung 400,000 na from 250,000 na tax exempt na sweldo? Anong best? Dagdag sahod o mas malaking take-home pay dahil nabawasan ang buwis? Alam niyo, sa laki ng problema ngayon sa pagtaas ng presyo ng bilihin na pumapatong sa matagal na kulang ang sahod at kita, hindi ubra yung isang mekanismo lamang. Kasi kung bawas buwis lamang sa halimbawa, produktong petrolyo, konti na may bibigyan tulong yun. Bawas buwis sa binabayad sa kita, konti tulong na may bibigyan nun. Kaya kung aasa tayo sa isang mekanismo lamang, masyado malaki yung making unfair. Sorry, kung magkasya tayo sa isa lamang dun sa dalawa o napakaraming bagay na kailangan gawin, kukulangin talaga yun. So para sa amin, dapat ipagsabay. Sa ngayon, ang pinakamabilis at pinakamabisa, yung pagtanggal ng buwis. Kasi yung proseso ng pagtanggal ng buwis, kung ipasa na yung batas, literally sa mismong araw na yun, pwede sabihin, hindi na dapat maningil ng buwis. So kung ang intent ay tulungan yung pinakamarami, yung pagtanggal ng buwis, both sa ginagastosan nila at kita nila, mabilis na ginhawa yun sa pinakamarami, lalo na kung isabay mo dun sa pagdagdag ng sahod, tapos lagyan ng sistema ng wage subsidy para sa mga liit na negosyo, para sa mga mahihirapan, medyo mas may katagalan yun. Kaya para sa amin, gawin yung dalawa, pero unahin talaga yung pinaka-may kaagad na visa. Okay, yung dagdag na exemption. O yung dagdag na exemption. Kasi ang proposal nga namin, wag lang yung 400,000, dapat 1 million. kahit iangat to 450,000. Kung 1 million na yun, medyo malaki naman. Pero kung halimbawa, yung 400,000 kasi more or less katumbas ng mga 33,000 pesos yata buwan na nakita. Kung iangat yan to 450,000, mga 38 to 39,000 pesos kada buwan yan. Pag ano yan, concretely, ang makikinabang dun sa dagdag to 450,000, sa pangkalahatan, mga 8 milyong pamilya makikinabang dyan. Sa amin, kung gusto mo tulungan ng pinakamabilis yung income tax earners dyan sa 8 milyong pamilya, yung pagbawas ng buwis talaga sa sahod yan. So para bang sinasabi natin, Sir Sunny, wag tayo muna magbigay sa gobyerno. Ang laki-laki naman ng koleksyon ng gobyerno sa maraming bagay pa. Kaya, di ba? Di ba? May koleksyon saan ba? Sin tax, ganyan. Ito muna para lang may mas maraming mabibili ang ating mga mamamayan. Sa amin, sobrang halaga talaga. Dapat mag-umpisa yung gobyerno sa manakbangin niya, ano ba yung nilidad ng ordinaryong Pilipino. At sa ngayon, humigit kumulang 14 na milyong pamilyang Pilipino, nagsasabing mahirap sila. Ayun, mahigit kalahati pala, nagsasabing mahirap sila ayon sa SWS isang araw.
dagdag dyan yung mga lower middle class na hindi ka nagsabing mahirap pero nasa bingit ng kahirapan. Mhm. So para sa amin, ano mang proposal sa pagharap ng pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, magmula sa ngayon, yung mayorya ng pamilyang Pilipino na kailangan ng tulong. Kaya hindi na dapat ipakita ng gobyerno yung mabilisang tulong na pwede na ilibigay. Tapos syempre, ang palagi argumento dyan, nako, kung magtagal na ng buwis, walang kitang gobyerno. Well, ang tanong namin dyan, sa napakabang panahon, bakit yung pagtanggal ng buwis na mayaman, ang bilis yung gawin? Mhm. Yung create more law, yung create law, yung train law, sa loob ng dalawang administrasyon, mabilisan tinanggal, binawasan ng buwis sa mga malalaking kumpanya, sa mga mayamang pamilya. Bakit ngayon, gusto natin magbawas ng kaunting buwis sa mga mahirap middle class, parang pahirapan pa. Sa amin yung medyo agibang yung logic doon. At sana naman, kung magpapasya yung gobyerno, doon naman sa makakatulong sa nakararami, hindi lang doon sa papalaki ng tubo ng mga mayayaman. Kung halimbawa pag-uusapan ng dagdag sweldo, sa ngayon kasi may 16 na confirmed na petition na naihain sa Regional Wage Board, Sir Sonny. Ano yung ideal na dagdag sweldo sa gitna po ng krisis na ito? Kung ideal, kinapit namin sa pag-ulat ng 7.2% ng inflation ng isang araw. On average, sa buong Pilipinas ngayon, yung nakabubuhay na sahod sa pamilya ng 5, 1,312 pesos. Ano Tapos to? pa naman yan sa 1,312. Yung average na actual na minimum wage ngayon, 510 pesos lamang. So, hindi pa umabot ng kalahati yung average na minimum wage para dun sa nakabubuhay na sahod. So, ano man, yung ideal, ibigay yung 1,312. Pero yung realidad, tama kayo, hindi naman kaya ng maraming negosyo yung mga yan. Yes. Yung mga relatibong maliit na negosyo, baka mahirapan. Pero may sistema naman tayo ng COVID na practice na yun. Pwede na mag-wage subsidy Pwede na bigyan ng gobyerno ng subsidy ng 3 buwan, 6 na buwan sa mga maliit na negosyo. Tapos pagkatian nila, bahagi ng pagtaas ng sahod, bayad ng gobyerno, bahagi ng pagtaas ng sahod, bayad ng negosyante para mapagaan sa kanila. Pero maganda dito, kapag tapos na natin yung krisis, mataas yung sahod, mas maraming pera dun sa bulsa ng mga pamilya ng Pilipino, mas maraming ikot na pera, pati yung mga negosyo in the long term, makikinabang sila kasi lalawak yung merkado nila. Oo, pero kaya ba ito ng, again, mga negosyo, katulad ng sinabi ko sa inyo, parang nasagot niyo yung sabi niyo pa, pwedeng paghatian ng gobyerno at saka ng mga negosyante. Pero kaya pa ba ng gobyerno na magbigay ng ganong kalaking klase ng subsidiya, pati sa mga negosyo para magpasweldo ng mga pribadong manggagawa ang pamahalaan? Alam nyo, yung pinakamalaking problema ng gobyerno, hindi yung kakulangan ng pondo Pinakamalaking problema niya, yung hindi pagsingil ng tama at ng narapat-dapat sa mga may kaya. At iba pa ng proposal ng ibon at mga mambabatas, yung buwis na 3,000 bilyonaryo. Nung COVID pa pinag-usapan yan, sabi, naku, wala tayong pera para sa mabilisang mass testing or sa mga subsidyo. Pinapuso ng ibon, mag-ibusan yung 3,000 bilyonaryo, kalahating trilyon piso. Pwede kitain dyan. Anong ginawa ng gobyerno? Hindi na nga bisa ng mga bilyonaryo, binawasan pa yung buwis ng mga kumpanya. At kailangan malinaw. Isasabi nila, makikinabang ang maliit na negosyante doon sa create law, create more law, na binabawasan ng corporate income tax. Totoo, pero hindi masyadong totoo. Mga 75 to 80% ng pakinabang doon sa create more law, napunta sa malalaking negosyante. At sobrang simple na usapin. Kung hindi binaba yung corporate income tax ng create more law, may dagdag na 300 bilyong piso sa kitang gobyerno. Pero dahil binabawasan ng buwis dahil sa create law, may more or less 280 billion pesos dagdag na tuloy ng kumpanya, hindi naman na mag-negosyo nila. Kundi, binawasan ng buwis nila. Sa amin, yung argumento lang bakit pahirapan, bawasan ng buwis sa mahirap middle class, pero bakit ang dali, ang bilis ng Kongreso gumalaw para bawasan ng buwis sa mayamang pamilya at mga malalaking kumpanya. It's unfair. Opo. Yun ang malaking katanungan doon. Pero ngayon, isa pang katanungan, Sir Sonny, ito pong utang ba ng bansa natin? 18.49 trillion. Paano ba natin tatanggapin yan at sasabihin natin, apektado tayo dyan? Or wala tayong pakialam dyan dahil... Paano ba yung nakaka-apekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino? Yung mga utang na napakalaking yan, Sir Sonny? Well, sa pinag-usapan natin ngayon, ang pinakamalaking nakakaharang sa pagbawas ng buwis ng gobyerno ay yung takot niya
na wala siyang pambayad dun sa utang na yan. Yung mga termino siya, fiscal consolidation, mga ganyan, mga fiscal space, mahigpit. May mga termino siya. Pero pinaka-esensya niyan, takot siya magbawas ng buwis kasi takot siya makulangan ng pambayad ng utang. Kaya, yung mataas na buwis natin ngayon ay dahil malaki yung utang natin. Pero kami, i-diretso natin sa punto. Bakit yung mahirap at middle class na nagpapasan ng pataas na buwis habang yung mga mayamang pamilya, malaking kumpanya, palit ang buwis nila. So magtataka yung gobyerno, naku, mabawasan tayo ng buwis kung bigyan ng income tax exemption hanggang 400,000. Bagay tanongin, ay, kailangan namin ng pambayad ng utang. Mabusan na nga itong 3,000 bilyonaryo ng 1, 2, 3%, hindi na mararamdaman. Pasan nga ang buwis ng malaking kumpanya from 20%, gawin 25 or 30%, para may 300 billion pesos. Ba't hirap sila isipin na buwis na ng mayaman? At ang dali-dali sa kanilang isipin na buwis na ng mahirap. So, ang effect sa atin, mataas ang buwis natin, kasi gusto ng gobyerno bayaran ng utang na nabagit na ni Mr. Weng, marami sa utang na yan, hindi nakikinabang ordinaryong Pilipino. Nakikinabang yung mga negosyante. Diba nakikinabang sa mas magandang infrastruktura, taas ang property values na pwede lang ma-release project kasi yung gobyerno gumastos para sa kalsada o tren na dadaan doon sa commercial property nila. So wala sila effort dahil tumaas ang halaga ng land values na yon because of a public project paid for by government debt, paid for by government tax, may taxes na mahirap, not middle class. Medyo weird din yun, di ba? Iba itong pork barrel. Pero kaya doon din doon. Okay. May palagi kong tinatanong to sa'yo, lumaki na ang sa 18.49 trillion utang natin. Diba palagi kong sinasabi sa'yo, magkano ang katumbas nito kung hahati-hatiin natin sa bawat Pilipino? Magkano utang ni Rowena Salvacion out of the 18.49 trillion? Usually lumalabas yung mga ganong diba may mga ganong kwenta pero, magkano yung sa kwenta ninyo? May kwenta na ba kayo? I think about 164,000 pesos per family na yun ngayon. Per person, per Filipino? Ay, per Filipino. Per Filipino, out of the... Pero yung pag sinasabi yung ganon, pag sinasabi naman ganon, paano yan? So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ganon na kalaki. Magbabayad tayo ng ganon halaga? Kinikwenta lang yun, Weng, kasi para per capita, ganon kalaki ang utang ng Pilipinas na ang bawat Pilipino, kung susumahin, ganito katumbas ang utang mo. Pero para bang... Ang magbabayad nun, tayo, dahil buwis natin ang binibayad doon. Pero wala ba talagang binabayaran ang gobyerno at patuloy na tumataas ito? Sabi nyo nga, takot ang gobyerno na huwag maningil ng tax dahil may binabayaran tayong utang. Bakit hindi nababawasan? Kung patuloy tayong nagbabayad ng tax, ba't hindi nababawasan ang utang natin, Sir Sunny? Isang dahilan dyan, dahil tuloy-tuloy ang pagbawas ng buwis sa mayaman. Konkreto yun, kung hindi binawasan ng buwis sa mga lalaking kumpanya, may 280 billion pesos dagdag kita yung gobyerno noong 2024. So sa amin, ganoon lang yun. Kung babawasan ng buwis mo, tapos iba usapin pa nga yung hihigupin ng pork barrel, yung mga nalilikom na buwis dyan. So iba pa usapin yan, pero kung doon lamang sa usapin ng kita, kung babawasan mo ng kita kasi binabawasan mo yung buwis sa mga mayamang pamilya at malaking kumpanya, ang pampuno mo doon, dalawa lamang. Dagdag buwis sa mga mahirap at middle class, o kaya dagdag na utang. So ano yun gano'n kasimple arithmetic nun. At yun ang medyo nakakainis minsan, yung gobyerno, ang dali sabihin na, sorry, wala kaming pera pang serbisyo, pero may pera sila para bigyan ng subsidyo yung malalaking kumpanya. May pera sila na bawasan ng buwis sa malalaking kumpanya para lumaki yung tubo nila. So medyo baluktot yung pag-iisip na Kailangan magbawas ng tax incentive sa mga malalaking kumpanya, Sir Sunny? I think i-calibrate natin. Bigyan tax incentive yung lokal na kumpanya. Bigyan na tax incentive yung Pilipinong industriya. Pero kung napakalaking tax incentive binibigay mo sa dayang kumpanya, ano ba ginagawa ng dayang kumpanya kung kumita siya? Tingin nyo i-invest sa Pilipinas yan? Tingin nyo i-invest sa bangko dito o kaya sa mga sa local na negosyo? Hindi Kung dayang kumpanya, kung makita dito, inuwi nila yan. Ito yung invest sa ibang bansa. So medyo weird din yung logic na ang daming binibigay insentibo sa dayan pumunta dito. Ikatutuwa mo, mas lumaki investment natin. Nakakalimutan. Ilang daang trabaho na likom na yan. Ang kabayaran dyan,
yung incentives na binigay sa kanila. Ang kabayaran dyan, ano makinikita nila dito, inuuwi nila sa kanilang bansa. So medyo hindi na bubo yung larawan ng incentives at actually ng foreign investment. Alright. Sir Hindi Sonny, na nako. malungkot lang. Tayo ay nagiging alipin. Oo. Na mga Para dayuhan na kumita. walang ganansya sa atin. Para kumita sila. Oo, tama yun. And Sir Sonny, maraming salamat sa oras. Ginising ka namin na ganito kaaga. Thank you, Sir Sunny. Ay, Salamat po. Thank you sa mga paliwanag, Sir Sonny. Magandang umaga. Good Magandang morning. umaga. Salamat. Si Sir Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. So, ganito yun. Kikilig